Hindi maihihiwalay sa buhay ng isang Nagueño ang pagdalaw sa tahanan ng Diyos sa iba't ibang panahon at dahilang espiritual. Pagpasok sa pangunahing tarangkahan ng Metropolitan Cathedral sa tapat ng altar at paglalakad ng bahagyang pakanan, matatanaw ang isang malaking obra pintura na nakapaskil sa dingding. Walang plake o karatulang nagsasaan ng pamagat ng obra, petsa ng pagkakatapos, sukat o mga materyales na ginamit. Gayunpaman, sa sandaling mapansin ang lagda sa ibabang bahagi, agad na makikilala na ito ay likha ni Raul Alcomendas, isa sa mga kinikilalang pintor ng lungsod ng Naga at ng buong rehiyon ng Kabikolan. Automatic na pag pinag-usapan natin ang art ng Naga at ng Bicol in general, parating mababanggit si Alcomendas. Pili lang yung mga artists na may ganung klaseng recall. Makikita rin natin to kung paano na-penetrate ni Alcomendas ang halos lahat ng mga government offices, no, mga hotels. Isa siya sa parating hinahanap ng mga lokal na kolektor. Kung ituturing ang kanyang obra bilang isang mapa, masusundan dito ang daloy ng panahon at espasyo na humubog sa kabuuan ng Kabikolan ayon sa kanyang sariling ebanghelyo ng sining. Sa pagbasa mula kaliwa patungong kanan, malinaw na ipinapakita ni Alcomendas ang ebolusyon ng rehiyon. Mula sa mga sinaunang pamayanan bago dumating ang mga Espanyol patungo sa panahong kolonyal at hanggang sa kontemporanyong yugto ng politikal at kultural na kamalayan ng mga Bicolano. Sa itaas na bahagi ng kanyang komposisyon, ipininta ni Alcomendas ang pagdating ng mga misyonerong Espanyol, mga figurang tila mga apersyong lumulutang sa pagitan ng langit at panahon. Sa ibabang bahagi ng kumpul na ito, makikita ang tatlong tauhan, isang pari, isang hidalgo at isang sundalo na sumasagisag sa tatlong haligi ng kolonyal na kapangyarihan. Ang pari bilang espiritual na instrumento ng pananakop, ang hidalgo bilang representasyon ng kapangyarihang politikal, at ang sundalo bilang tagapagdala ng dahas kung saan nabibigo ang espiritual at politikal na impluensya. Kaalinsabay nito, ipinakita din ni Alcomendas ang pagtatag ng Nueva Cáceres kung saan itinatayo ng mga Espanyol ang mga unang gusali at tore, mga simbolo ng parehong militar at relihiyosong dominasyon. Sa ibabang bahagi naman ng obra, inilalarawan niya ang mga katutubong Indio na gumaganap ng mabibigat na gawain, nagsisibak ng kahoy, nagbubuhat ng produkto at abala sa paggawa. Mapapansing walang matingkad na kulay o individual na marka sa kanilang anyo, isang visual na representasyon ng kawalang boses ng mga nasakop sa kasaysayan. Ang estilo ni Alcomendas, tinatawag nating montage. Marami siyang pinapasok na iba't ibang elemento sa kanyang gawa. Hindi siya nagpapakita ng isang spesipikong imahen o scenery, no? Ngunit ito ay kumbaga buod ng iba't ibang diskurso na galing sa iba't ibang panahon. Ito sa tingin ko ang trademark niya, na although ginagaya na rin siya ng ibang mga artist, ngunit ito ay talagang sa tingin ko exclusive na Alcomendas pa rin. Mahirap ang landas na tinatahak ng isang manggagawang kultural. Limitado ang oportunidad ng mga artistang ang kabuhayan ay nakasalalay lamang sa sining. Sa harap ng mga pang-ekonomikong prioridad ng lipunan, madalas na nasa laylayan ang sining at kultura. Gayunman, ayon mismo sa ilang alagad ng sining, ang Naga ang pinakamalaking pamilihan ng mga obra sa Kabikolan. Dahil dito, matindi ang kompetisyon sa hanay ng mga pintor upang makakuha ng mga tapat at may kayang kolektor. Sa usapan sa pagitan ng mga lokal na pintor, lumilinaw na pinakamabentang tema ang may kaugnayan sa mga banal na imahen. Kaya naman, hindi nakapagtataka na marami sa kanilang mga obra ang nakasentro sa mga simbolo at imahen ng Katolikong pananampalataya, ang Birheng Peñafrancia, si Kristo, at mga patron na santo ng iba't ibang bayan at barangay. Madalas ding ipinapakita ang Birhen bilang mapagkalingang ina at si Kristo bilang anak na sumisimbolo ng sakripisyo. Iba rin kasi ang dynamics, no? Kumbaga ang aesthetics ng tinatawag nating religious art, no?
Ang religious art kasi governed by rules. May mga binibigay na instruksyon, no, sa mga santero, sa mga gumagawa ng imahe kung paano at ano ang angkop na pagpapakita sa isang rebulto. Sa tingin ko si Alcomendas, hindi naman natin siya technically pwedeng ma-define as a religious artist. Although malaking elemento ng kanyang mga gawa, ng kanyang obra ang reliyon. Hindi sinasalungat dito ang tunay na debosyon ng mga pintor. Gayunman, hindi rin maaaring ipagkaila na may ekonomikong dimensyon sa likod ng ganitong mga likha. Isa itong realidad. Maging sa paligid ng mga simbahan, masigla ang bentahan ng mga produktong may kaugnayan sa Katolisismo kahit hindi formal na pinahihintulutan ng simbahan. Sa pananaw ng mga kritiko, maihahambing ito sa sistema ng indulhensya noong panahong kolonyal, kung saan tila nabibili ang kaligtasan ng kaluluwa. Subalit sa pananaw ng mga debotong may taos-pusong pananalig, ito'y isang paraan ng pag-aalay, isang konkretong pagpapakita ng paggalang at paggunita sa kabanalan. May tuturing ding makabuluhang pagninilay ang pagbasa kay Alcomendas sa konteksto ng kulturang patronato sa Naga at sa buong rehiyon ng Bicol. Ginagamit ng mga lokal na pintor, kabilang si Alcomendas, ang mga imahen ng matatandang politiko sa Naga at sa Bicol. Mga figurang hindi man itinuturing na bayani ay nagiging biswal na representasyon ng otoridad at pamana. Sa isang kritikal na pagbasa, maaari itong unawain bilang paraan upang makaakit ng mga patron mula sa hanay ng mga makapangyarihan. Ngunit maaari rin itong ituring na salamin ng kulturang feudal, kung saan ang mga pinuno ng bayan ay tinitingala bilang mga pinuno ng tribo at tagapangalaga ng nasasakupan. Mga figurang may utang na loob ang sambayanan kahit panandalian lamang ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng halalan. Malambot ang kanyang palette. Mahilig siyang gumamit ng mga earthly colors na tinatawag. May kita mo doon ang predominance ng brown, ng sepia tones, no? At halos hindi siya naglalaro sa spectrum ng kulay. Usually ginagamit, pinapakita niya sa mga gawa niya yung kulay ng lupa, yung feeling, no, yung tawag nito, yung damdamin ng isang tao na naglalakad sa isang lugar na mainit. So yun yung may concept ng warmth, no, sa kanyang palette. Malinaw ang kanyang kasanayan sa paggamit ng mapusyaw na kahel at rosas upang mapalambot ang tensyon sa pagitan ng iba't ibang sektor ng imahen. Nangingibabaw si Alcomendas sa kakayahan niyang balansehin ang dilim at liwanag upang mapalutang ang humanismo ng kanyang mga tauhan. May mahinahong kariktan ang kanyang mga komposisyon. Hindi marahas sa paningin, pagpus ay mapayapa at masino. Ang liwanag ay banayad na dumadampi, at kahit gumagamit siya ng montage bilang pangunahing estilo, hindi nagiging magulo ang ayos ng mga elemento sapagkat pinagbubuklod ito ng mahusay na pagtitimpla ng kulay. Kahit may mga bahagi sa kanyang mga pintura na tila masalimuot o masinsin, napapawi ito ng kanyang bihasang pagkontrol sa tonalidad at harmoniya ng mga pigmento. Sa pinakahuling bahagi ng komposisyon, matatagpuan ang figura ni Daragang Magayon, nakapwesto sa ibabang kanang bahagi ng obra. Ito ang pansariling pagsasara ni Alcomendas sa kanyang biswal na diskurso, isang pagbabalik sa mitolohiya bilang ugat ng pag-unlad ng kultura. Sa mga umiiral na naratibo hinggil sa pinagbulan ng lungsod ng Naga, bihira ang mga sangguniang naglalarawan sa kultura bago pa man dumating ang mga Espanyol. Hindi nagkakaroon ng sapat na panahon upang lubusang mabuo ang sariling kulturang Bicolano na hiwalay sa impluwensyang Katoliko. Sa halip, ang mga umiiral na salaysay ay mga romantikong epiko, mga mitolohikal na naratibo ng mga bayani at diyosang naglalaman ng pag-asa sa kawalan ng konkretong kasaysayan ng rehiyon. Sa kabuuan, ang obra ni Raul Alcomendas ay isang biswal na pagdinilay sa identidad ng Naga at ng Bicol,
isang sining na sabay na banal at sekular, kritikal at mapagpatawa, personal at panlipunan, isang sinukat na daigdig sa canvas na naglalarawan sa mahaba, magulo, ngunit buhay na kasaysayan ng kanyang lupang tinubuan. Kung titingnan natin ang lahat ng gawa ni Alcomendas, bukod dito sa painting niyang nasa Metropolitan Cathedral, siya yung artist na sa tingin ko, no, sa konteksto ng visual art, siya din yung nag-define ng Bicoliana. Pinag-usapan natin ang concept ng Bicoliana sa literatura, meron tayong concept ng Bicoliana. Kumbaga dito nakapaloob ang sentimiento, ang worldview ng mga manunulat. Sa tingin ko ganun din si Alcomendas. Marami siyang kontemporaryo, ngunit siya talaga ang bumuo ng kulay at ng tema ng komposisyon na masasabi natin na nagsasalamin ng kanyang pagtingin sa kung ano ang Bicol. At napakalaki ng impluwensya nito sa kung paano rin hinubog ng mga designer at kahit ng mga kritiko kung ano sa kanila ang latag ng landscape ng Bicol. Bagamat bihirang mag-eksperimento si Alcomendas sa labas ng kanyang itinatag na estilo, di tulad ng ibang pintor na naglalakbay sa abstraksyon, romantisismo, realismo o modernismo, nananatiling matatag si Alcomendas sa kanyang romantikong pananaw sa pananampalataya, kasaysayan at kultura ng bayan. Mula sa kanyang mga unang likha hanggang sa pinakahuli, madaling matukoy kung ang isang pintura ay obra o impluwensya ni Alcomendas, sapagkat taglay ng mga ito ang diwa ng lalim, pananalig at pagkakakilanlan ng Naga at ng buong Kabikolan. Iniimbitahan ko po kayo na basahin ang orihinal na papel sa wikang Bicol Naga na kasama sa antologiyang Suring Sining na ilalathala ng NCCA sa pakikipagtulungan sa Katipunan Journal at Ateneo Art Gallery.